marami tayong gagawin din. Good morning po. Good morning. Ito sa stock natin kasi nagsabi ko yung mahirap. Bagay, titingnan natin kung ano pa yung pwedeng gawin. Carbonate dito kasi ano magiging taklob ko. Kasi itong sa header. So naglilinya na si Kuya Boy dito kasi dito po. Daming yero, daming bakal. Pangit, no? Then meron din tanong dito kung pwede daw ba ilagay. Bali si Kuya Dindo, pag natapos siya din sa lane, mamansahan siya ng pintura, alikabok or dumi, pupunasan lang. Bali pinapapahiran lang ni Ma'am yung mismo ulo. Box po tayo rito. Isa rin yung good afternoon. Tsaka si Dumi. Yan, good afternoon. Kadalasan kinakabit po ng Kuya Richard. Yan, trinabaho na po na panambak at saka yung ilang baso ba ang kailangan tinatagay sa sa inuman, Kuya? Mga Karaos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Eto, welcome back pumili dito sa aming channel. Bali, araw po ng Webes ngayon. Pala si Mrs. Morning. Good morning. Baboy yung vlog kapon, naging COVID yan. Ito talaga. Siyempre, wala naman pa magte-take over ng vlog. Wala naman ako. Siyempre, hindi masyadong seryoso. Kaya sabi ko sa kanila, pasayahin nyo na lang yung vlog kahapon. Bahala na kayo. Yung mga nag-chat na tawa daw sila ng tawa sa vlog. Wala, ganun po talaga. Bali sila, Mrs. muna yung pinag-take over ko ng vlog kasi kahapon nakaramdam tayo ng panghihilo. Yun nga pala, konektado po yun dito sa ating operasyon dahil yung operasyon natin, yung tinahi sa atin, yung loob hindi naman po yan tinahi dito sa loob. Siyempre pag umalog yan, parang bumaliktad yung sikmura mo, ang tendency hilo. Pag gising ko kahapon ng umaga, talagang nahihilo na ako. Iba yung ikot ng paningin ko, hindi ko talaga kaya. Ilang beses din ako sumuka. Yung nagpa-ocular visit sa atin dito sa Phase 5, yung katrabaho po nitong kaharap namin na bahay, talagang hindi ko na nahindihan kasi malayo pa yung pinanggalingan nila. Yun, dun pa lang, pilit na lang po yung pilit na. Tsaka yung pagbisita ko dun sa Phase 3. Ito, gumagaan naman po yung pakiramdam natin kasi maghapon tayo nagpahinga, nandito lang. Siguro pipilitin ko na naman ito. Ito na naman tayo, makulit na naman tayo. Pipilitin ko na na magbigay ng update. Dito lang naman sa Phase 3. Ang layo lang dito niyan siguro mga 200 or 100 or 200 meters lang. Tapos dito sa Phase 1, yan, mga 100 meters lang naman ang layo niyan. So, gagamitin ko na lang yung e-bike ni Mrs. So, ayan po. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi ko rin din talaga alam ang gagawin doon sa mga nagbibigay ng payo. Alam ko na unawaan ko kayo. Pero sa kalagayan ko kasi na nasanay magtrabaho, may mga project tayo, hindi ko kayang hindi isipin na hindi mag-alala. Lagi ako nag-aalala. Ayun. Kung kayo po yung nasa kalagayan ko, lalo na yung mga project na ganito sa about sa bahay, talagang yung isip ko na iiwan dun. Nandun lagi. Pag nandito ako sa bahay, laging yung utak ko nandun. Pag hirap din talaga ako. Okay, bigay tayo ng update. Yung mga nangyari kahapon, babalikan ko pa naman yon, lalo na dun sa Phase 5. Ido-double check ko po yung mga ginawa po ng mga kasama natin dun para makita natin kung may dapat pang ayusin or kung may mali. Yan naman po yung trabaho natin inspekin kung ano yung maganda tsaka yung hindi maganda para maitama natin. Ay mga Karaos, marami tayong gagawin din. Bibili rin ng tiles. Ayan, magpapabili tayo ng tiles. Pero hindi na po ako yung lalakad. Ang ginagawa na lang namin para makapamili, nagbi-video call kami ng Mrs. ni Master Jojo. So siya yung magpe-purchase, tapos video call na lang kami para makapamili ako. Tapos yun, magbibigay tayo ng update. Kaya ito, samahan niyo po muli kami. Medyo mahaba na yung intro natin. Kaya ito, enjoy watching na lang po. And God bless. Let's go. Okay, good morning nga po pala sa lahat ng aming client owner. Ayan, nandito tayo sa Phase 1. Ayan, bati muna tayo.
Si Kuya Sandy. Good morning, Kuya Sandy. Tsaka si Kuya Richard. Good morning. Good morning. Good morning. Bali, may dumating bang delivery na buhangin kahapon? Kahapon na. Ayan. I-delivery tayo kahapon na buhangin. Bali, pang ano na lang naman, pang bistay. So sinasalandra na lang nila to gamit po yung ating bistay string. Ayan. Tapos ganito na lang po yung kinukuha kasi para na lang po to sa mga plastering pa at saka sa pampalitada. Ayan. Okay, bali itong harapan po ng ating mga poste, naka tiles po siya. Pero yung mga gilid hindi na, puro plastering na lang. Yan, pasusukatan po natin kay Kuya Richard yung height. Tapos mamaya bibili na po nila Carol yan. Tapos itong cladding, bali pinturado na lang po siya, yung cladding na. Nakamusta yung ating mga plastering dito. So ito meron na, no? Yung sa kabila, Kuya. Sa kabila. Yun, wala pa. Sa likod okay na, paikot. Onti na lang. Diskarte na lang, no? Yung tatawid, maghahagdan, tatawid. Yun na lang sa maliit sa hindi ka rin puti. Kailangan na natin gawa ng paraan yun kasi pwedeng ano yun, pagmula ng leak problem papasok dito sa ano, sa extension. Yan, bali layout. Okay, layout. Sa layout po namin sa ano, sa sukat nito, dito namin kinukuha yan. Yan, dito namin kinukuha, tapos magme-metro papunta doon, tapos iiskwalahin papunta diyan. Yan, para pantay-pantay yung kakalabasan po ng ating mga grills, at saka yung ating mga poste at saka nung tiles. Pag may namali na po na isa diyan, so lahat yan pwedeng tumabingi. Yan. Yan, bali 2 meters na, Kuya, kinuha mo 2 meters. Ayun, 2 meters. Yan, narinig natin kay Kuya. Kuya Boy, good morning po. Hey, morning po. Good morning. Ito, malapit lang naman kaya wala, makulit tayo eh. Ganun talaga. Dahan-dahan lang. Kaya nga eh. May dumating pa na ano na hard deflex. Yan, bukod pa dito sa stock natin kasi nagkaroon ng additional na pinagagawa rito si client. Ayan, bali dito may insulation din siya, bali industrial. Kaya tanungin kita, itong bintana kasi gagawin nating isa yan. Isa na lang. Wag muna natin baklasin to para makaporma yung tao dito. No, wag na muna, no? Gagawing isa. So isi-set up na lang natin. Kuya Boy, lahat naman okay na, kabisado mo na, no? Okay, kabisado na lahat ni Kuya. Ayan na, bali mawawala na po yung ano, panel breaker dyan. Nalipat na po dito. Isa yun sa mga nagawa. Tapos dito naman, kailangan natin ng exhaust fan. Tapos may tatagos pa na butas dyan sa pader papunta rito. Kasi papasukan ng tubo. Tapos dito nalalabas lahat ng singaw na higupin ng exhaust. Ayan. Dito tayo pupunta. Dyan na po. Para kapag bago ikisame, yan, naka-ready na lahat. Meron daw silang hindi pa napapalitadahan sa likod, no? Meron boss, yung sa kabila. Yun nga, oo. Yun nga yung sinasabi ko, yun ang Ang mahirap. mangyayari yan boss, ano lang kayo ng yerong... Magpa-flashing na lang. Bukod sa flashing, may yerong May yero nakalampas. Para pag umulan, hindi babagsak yung tubig Ah, dito. hindi magpe-penetrate dyan. Ngayon, bahala na sila. Kung halimbawa sasakupin nila itong gilid, bahala na sila mag-remedy dun. Oo. Kasi yung ulan, para wag lang pumunta rito. Meron kasing ano nga dyan, di ba, Kuya? May mga steel matting kasi. Oo, may steel matting kasi. Bagay, titingnan natin kung ano pa yung pwedeng gawin. May remedy dyan boss eh. Kaya lang, baka balang araw, kailangan magreklamo. Oo. Kasi pwede yung palagay na parang gano'n yung parang canopy. Yung duktong dyan, kabuo siya. May gutter ba yung likod nila? Wala, no? Wala. Walang gutter ang likod nila. Sa kanila pupunta yung tubig. Yun lang. Kaya mahirap yung mga ganun, yung unang naumpisahan natin na nakita dyan. Talaga yung gata sa loob mo. Kaya nga. Ayan, meron din tayong polycarbonate dito kasi yan ang magiging taklob po ng ating pader dito sa magkabila. Hindi ko boss. Ayan. Tinatlo ko siyang butas kasi yung dalawa nito, nakatugang, yung nakalagay sa plano mo. Tapos may dalawa rito.
Di ba may ilaw yan sa labas? Oo. Saka, Yung nandiyan sa canopy, malilipat lang naman yun doon. tapos yung Yung tatlong ilaw sa poste. Bali, tinatong butas ko siya, iwa-iwalay. Kasi ito yung sa freeway natin. Tapos tugang dito sa loob, tugang din sa labas. Okay, sige. Noted. Tapos ganun ko yung ito po. Ayan, okay. Inapat ko lang siya. So biglang... Yung ulo na to, ito yan. Okay, sa bar counter, yung bar header. Yan, bigla po tayo nagkaroon ng switches dito kasi itong pader na yan, matatanggal po kasi yan. So, syempre, yung mga nakaabang na linya ng mga switches dyan, mga outlet, mawawala na po lahat yan. Yan ay magiging bar counter po yan. Tapos yung... kaya nagpalibago tayo. Tapos itong sa header, yan, magkakaroon pa po ng linya dyan para dun sa bar header. So, ito na po yung mga nagagawa rito. Ayan pa yung mga additional na bakal nandito. So, naglilinya na si Kuya Boy dito kasi dito po, laundry, may washing machine, kailangan ng outlet, refrigerator, sa kitchen counter. Parang hirap tingnan ng sitwasyon mo dito, Kuya Boy. Okay lang, boss. Ang daming yero, ang daming bakal. Gagawa tayo ng parang para makagalaw. Oo. So, ito na muna ang update dito. Ayan, may mga semento naman tayo rito. Kapag halos tapos na yung plastering, kailangan meron na tayong tiles pala mamaya para bukas makakapagkabit sila sa mga poste sa may harapan kasi doon na po kukuha ng reference ng ano yan palitada dito sa mga magkabilang gilid. Kuya, baka dagdagan nyo pa po to, kuya? Mababa pa? Oo, kasi 3 hollow blocks tayo rito eh. 3 years na. Diyan sa labas, pero pagdating dito, tingnan mo. Oo. Dadagdag pa to. Siguro mga 3/4 ng ano, or isa. Oo, isa na. Kulang pa po. Masyado po silang tanaw dito kasi kapag umupo sila rito, kita na ang langit, no? Yun po ang purpose ng cladding, para privacy rin. Ayan, para hindi po kita. Pag umupo, kaya naglaba, naglinis. Ayan. So, ito na po muna yung update. Bali, meron pong bibili ng tiles para sa poste. Ang napili kong design dito is mahogany yung kulay kasi i-base ko na lang po sa motif color dun sa loob. Okay, pumunta tayo rito sa may bandang gilid. Maraming salamat kay ma'am. Pinatuloy niya tayo rito para makita. Bali, ito nga po pala yung sitwasyon dito. May gutter pala. Ayun, may gutter. Pero may siwang kasi. Kung hindi natin mapapakiusapan nito na matanggal, wala tayong magagawa. Merong ilang part pa kasi ng pader na hindi kayang abutin ng palitada. Ayun, no? Wala naman ng taong kasya dyan. Kailangan talaga mapapayag. Oo, kailangan mapapayag natin eh. Sige, kakausapin natin sila. Oo, lagi naman yata may tao rito. Ayan na. Buti bukas tong kabilang unit. Yan, dito naman kami sa kabila. Ayun, napalitadahan na rin po ng maayos to. Ayun, oh. Parang mahirap na talaga to, kuya. Wala na tayong solusyon dito. Hindi, pwede ba lagpasin na lang po po? Oo. Oo. Ano din sa kanila, di ba? Puwagta din. Kasi Wala na. wala na to. Pwede naman siya maglagay ng hero dyan para sa kanila. Oo. Para na lang din sa kanila din yun. No? May solusyon pa ako dito. Anohan natin to. Babaunan natin ang hollow blocks. Palitada. Detada. I-block natin ang palitada. Pag natuyo na, Tapos, buhusan natin. Ang ipambuhos muna natin yung mga pambinistay. Mga matigas-tigas lang. O yung matitigas. Para sa taas, simentado. Oo. Ganun na lang. Oo. Para hindi tayo magkaroon ng problema. Yan doon ang problema natin. Paano masabahan? Yung papayag yun. Oo, yun na lang. Pero ito, may paraan pa tayo eh. Oo. Oo, may magagawa pa tayo rito. Pero doon sa kabila, parang wala. Tingnan natin kung makakausap natin. So, ayan po. Yan ang nakita natin problema rito. Ito mga karo, sa hapon na naman. Ayan, magbibigay na tayo ng update dito sa project natin. So, pupuntahan natin yung project natin dito na
Dalawang ongoing sa phase 3. Then babalik naman po tayo rito sa project natin sa phase 1. Yan, may konting katanungan lang dito. Hindi daw siya pabor dun sa inside gutter. Yung inside gutter, kadalasan ginagawa to kapag yung mga bahay ay dikit-dikit. Tapos kapag sagad po sa mga perimeter wall yung ating mga extension. So wala namang iba kung hindi kailangan po ng ganito pamaraan inside gutter, kasi wala naman pong dadaluyan talaga yung ibang tubig. So common to ginagawa sa may back extension. Tapos common din na ginagawa to kapag yung isang subdivision bawal na nakosli yung gutter. Pero syempre, kung magpapagawa po tayo ng bahay tapos may setback, hindi nyo na kailangan gawin yung inside gutter, kasi mas safe yung isang bubong at yung isang extension ng bahay kung nasa labas yung gutter nya. Yan, maraming salamat po sa inyong comment. Then meron ding tanong dito kung pwede daw ba ilagay yung toilet and bathroom malapit sa may entrance. Ito yung isang example ng Athena model unit dito sa Lumina. So pagpasok nyo pa lang ng kanyang fence area, nasa gawing kaliwa kagad yung kanyang TNB, yung toilet and bathroom. So pwede naman yun, depende po sa inyong magiging design. Pero kung may mga paniniwala po sa feng shui, kung may magkatapatang pinto or salamin, etc., so mas maigi na iiwas nyo na lang. Pero dito, isang example yung Athena unit. Ito yung nandito sa picture. Okay, bali magsusundo muna ako kay Aki. Then after nun, update na tayo. Tara. Mukhang si Kuya Aki na to. Late na ako. Hindi ko tansya yung oras ng uwi mo eh. 2:45, yung malis ako 2:30. Ang aga ng out nyo. Tara, uwi na tayo. Yan. Maganda rin na nasasanay ka na naglalakad-lakad para pinapawisan ka. Yun nga lang kasi sobrang init dito sa Cavite. Okay lang sana kung papawisan ka sa init ng panahon. Yun nga lang, mangingitim ka pa. Yan, hihatid ko lang si Aki sa bahay. Then pupunta ko rito sa tapos pupunta ko rito sa phase 3. Then babalik tayo ng phase 1. Tara. Okay, nandito na tayo sa project natin sa phase 3. Ito yung unang-una. Okay, ang ginagawa na ni Kuya Rigor dito, halos pinifinish niya na yung sa mga kahoy. Yan, siya na yung nataasan natin na gumawa nito sa lahat ng kahoy. Tapos sa wall, bali si Kuya Dindo. Pag natapos siya dun sa phase 4, yun na yung gagawin ni Kuya Dindo rito. Yung sa mga wall at saka yung sa mga bakal. Ayan, bali umpisahan natin dito sa ginawa ni Kuya Rigor. Yan, binalikan natin. Ang ganda talaga, kintab nung pagkabarnis. So, polyurethane ang ginamit nating method dito. Bali, ano pa rin siya, natural varnish, pero yung top coat is polyurethane. Yan. Kung gaano kakintab to, ganun din yung ginawa namin sa hamba. Tapos check natin yung sa kama at saka dun sa closet. Yan lang na may mga inuuna. Ito nga po pala mga karos, yung ganyang klaseng method din ng pagpipintura. Kung sakaling mamansyahan siya ng pintura, alikabok or dumi, pupunasan lang. Kahit basang-basahan, malinis, yan, pupunasan lang siya. Andito si Kuya Rigor. Kuya Rigor, good afternoon. Good afternoon, boss. Ayan, you know, pakalinis na. Ayan na po, medyo matrabaho nga na po ito. Tapos naka-ready na rin po pala yung mga pintuan yan. Ito. Si Louie pala, as of now, magkasama muna sila ni Master Jojo. Makaluwag-luwag sila, papakuha ko na yung tiles, then papa-install na natin yung kornisa rito. Tsaka yung kornisa sa TNB. So ayan po, may kornisa pa tayo dyan na on hand. Tapos ito na yung sa bedroom. Yan, bali meron bed box dito sa bedroom. Bali, ayan, finish na rin. Ang ginamit naming top coat dito is sa QDE. Hindi nga po pala basta QDE enamel na white to. Bali, anong hinalo mo rito, kuya? Black lang. Black lang, ayun, black lang. Yan, tinting color black. Tapos yung loob, ganun din. Yan o.
Tapos dinala nila yung pang wall accent natin dito sa likod ng TNB. Bali, pinapapahiran lang ni ma'am yung mismong framing lang ng polyurethane. At saka ito, gusto niya kumintang to. Ayun, sa ilaw. Okay. Original kaya pinag-varnish dyan. Ayun lang. Baka mamaya mag-react eh. Umuli eh. Oh, yeah. Umulo eh. Sampulan mo muna doon sa hindi makikitang area. Tawag hindi kumulo. Yan, yun na. Eh, ang sakit ng mga ano kasi siyempre mga ano yan, magdaraya eh. May barnis na kasi yung ilaw na yun eh. Siyempre pagka hinaluan natin ng chemical na ganito, baka mamaya magkaroon ng reaction. Ito nga po pala yung polyurethane. Ano ko pa tapos? Hindi pa yan. Oo, may ano eh. Ano? May isang ano pa. Ano? Kay ganis siya. Basta i-continue mo lang yung pintura ng mga kahoy. Dire-diretso yun. Hindi, bukas titirahin ko na ito para matanggal ko lang. Yan, kapag natapos ni Kuya yung mga pintura rito, pwede na natin ipakabit yung mga yung mga pinagawa ni Ma'am. May mga screen po yung bintana. Hindi lang basta screen eh. Yun na, sila nag-usap ni Master Batan. Pati yung dito. Yan, pwede na natin tong ipakabit. Naka-sliding po ito. Tapos may curtain box po tayo rito. Isa rito at saka isa po dyan. Tsaka sa baba. Yan, kahit pa paano medyo maluwag-luwag na sa mata. No? May natatapos na dito. Kita niyo naman yung tsura. Ang linis na. Kuya, babarnisan mo yung mga no? Yung mga kahoy dito? Oo. Yung maliliit? Ayan. Yan na yan, patapos. Oo. Ayan, babarnisan na lang to para makikabit dito. Maganda po yan. Yung pag kinabit po rito, yung accent niya maganda. Dito naman tayo sa ating third project. Isang Angeli na unit. Dito si Master Jojo, good afternoon. Good afternoon. Tsaka si Louie. Yan, good afternoon, Louie. Good afternoon. Ayan, ito na nga po pala yung mga natitira sa ating plywood. Bali, kung magkulang, to follow na lang. Unti na lang naman kasi yung paggagamitan. Bali, dito na lang sa may TV console. Yan, isa sa mga nilalakad nila Mrs. at saka ni Carol na materyales ngayon, yung mga ilaw na karagdagan para sa ating TV console. Dito po yan ilalagay. Yan, meron na kaming reference na binigay ni client na paggagayahan. Tapos itong isang ilaw na to, matatanggal na po ito. Lipat na lang namin doon sa gitna para maging 3 layer siya. Medyo mahaba yung TV console na gagawin po namin dito. Ayan, nababawasan na yung gamit kaya medyo lumuluwag. Ayan, pawalis na lang sila. Okay, check natin yung nagawa sa taas. Ayan. Tapos nagpapagawa pa si client ng altar pag-akyat dun sa taas. Marami ako sinuggest sa kanya na area kung saan pwede ilagay, pero dyan talaga yung maganda. Ayan, pag-akyat. Oh, yan. Ito tayo. Okay. Bali, isa rin pala sa mga binili nilang materials is yung cornisa. Yan, pag-iikutan na po ito kasi medyo natapos na natin eh. Yan. Bali, hanger rod na lang. Pero kadalasan kinakabit po namin ng mga hanger rod kapag tapos na sa pintura to at saka yung mga cabinet handle. Tapos, drawer. Yan, pag-iikutan na lang po ng cornisa. Kabila. Yan, pagpasok dito, computer table. Ayan. So, ito yung kanyang overhead. Bali, wala na pong pintuhan yan. Open lang. Tapos may ano tayo rito, may riser tayo rito para maitago natin yung ilaw. So, maglalagay kami ng ilaw dito. So, T5 na bulb light. Then, nag-abang kami ng mga saksakan pa. Kasi computer table nga siya para may access ng outlet. Tapos open na lang po ito. Yan, open siya. Tapos pwedeng ilagay yung keyboard dito. Depende kung nandito yung keyboard. Tapos ito may maliit na drawer. Yan, lagayan ng CPU at saka pang office na mga kagamitan. Tapos isang drawer. Tapos dito, kasya po yung kanyang upuan. So, ayan yung mga request na pinagagawa ni client. Yan, nasunod naman natin lahat.
Yan, medyo marami yung carpentry na pagpasok mo dito. Yan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 open shelves. Tapos yung pinaka-closet niya, may 4 layer po dito na open shelves. Dito naman po yung sa pinaka-closet niya. Yan, hanger rod na lang. May open dito at saka 2 drawer. So, hindi pa rin natin makikita dito yung ating mga cabinet handle. Yan, curtain rod. Wala muna. Yan. Okay. Ito na, no? So, abangan pa natin to kapag natapos. So, iikutan pa po ng kornisa yan. Kapag okay na, pwede na rin na ipacheck natin yung mga electrical. Then, proceed na tayo sa, proceed na po tayo sa overall paint dito. Bali si Kuya Rigor, natatambakan na rin siya ng trabaho kasi kita nyo, ilang pintuan to, ilang closet. Ang dami niyang pipinturahan dito. Diba? Ganda. Ayan, final update na tayo ngayong araw po ng Huwebes. Okay, bali yung tiles na gagamitin dito sa biyahe na, bali papunta na sila rito. Bali 60 by 60 na wood look or mahogany. Ang kanyang color and texture. Ayan, palitadahan na. Tapos na-extend na nga rin po pala yung rito, cladding. Lumipat dito si Bilog at saka si Adonis. Yan, nandito silang dalawa ngayon. Bali yung mga napag-usapan namin ni Kuya Richard, yan trinabaho na po nila. Ayan na po yung itsura. Ayan o. So sa nakikita natin dito, wala nang dadaluyan ng tubig banda rito. Iwa-waterproof pa rin naman namin kasi ito eh. So syempre hindi naman tayo yung may gawa nito. Hindi ito kasama sa trabaho natin. Sana mas maigi yung gumawa nito. Sinama sa kontrata yung palitada. Yan o. Kailangan ng mga hollow blocks or asintada. Kailangan ng palitada niyan. Isa sa mga disadvantage nung inabutan nyo dyan, kaninang umaga may siwang, pwedeng pamahayan ng malalaking daga, pwedeng dyan sila mamatay, tapos hindi na sila makalabas, mamamaho. Siyempre, makaka-apekto yun sa ating, sa ating bahay. So, babaho po siya. Okay, yan yung isa sa mga po natin dito. Problema na unti-unti na natin sinusolusyonan. Ayan, si Bilog dito, tsaka si Adonis. Ayun o, bali yung mga bakal natin na tubular dito, ginawa nilang handamyo. Kasi kanina, nagbuhos kayo dyan o. Ang binuhos po nila yung mga dating panambak at tsaka yung pinagbistayan. Yan, tapos sinisimento na nila yung ibabaw. Okay, lagyan natin sa taas. Ayan na yung sitwasyon nila rito. Bali, hindi ako makakapunta doon sa taas, pero may pinapasa silang video sa akin para makita ko kung ano yung kalagayan doon. So yun ang ginagawa po nila dyan. Ito pong part na to, sabi ko sa kanila nga nung nakaraan, hindi muna natin to pabubungan as long as na hindi tapos dyan yung mga yung mga kailangan ayusin. Since bukas naman po dun sa kabilang unit, yung bakanting unit dun, yan pwede na po natin ipatapos yung rito, yung bubong. Kaya nandito sila. So bukas, schedule na to sa roofing trusses, then gutter. Yan, mag-insulation tayo gamit yung cement board. Yan, pwede na po natin latagan ng ating mga roofing materials. Tapos yung sitwasyon dito, hindi ko alam kung paano yung discarding ginawa nila, pero napalitadahan daw yan. Ayan o. Yan, napalitadahan daw yan. Bali, yan pong part na yan, maaabot po yan ng roller kapag winterproofing namin. Yan, maaabot po siya. Bali, yung roller lalagyan lang ng stick. Tsaka dito naman pwedeng pumesto kasi si ate, yung may-ari ng unit na to, pumapayag siya na pumesto kami rito. Yan, kahit pa paano na solusyonan na yung problema natin dito. Tapos simentado na rin to gamit yung wall plastering. Yan, dito banda sa may kapitbahay sa left side. Yan, ganyan po natin siya i-turn over kay client. Tapos mahalaga rin po na nakaano po yan,
na nakabara para pagka sinetup natin yung mga tubular natin, wala siya masyadong malaking siwang. Ayun, linis ng pagkakagawa nila Kuya Richard. Ayan, may mga buhangin pa naman po tayo. May konting panambak pa. So hanggang dito na lang po muna yung update natin or vlog ngayong araw po ng Huwebes. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video. Sana meron ulit kayong natutunan. Sinishare namin to lalong-lalo na yung mga problema kung ano yung pwedeng gawing diskarte. So hindi nga po pala natin nakakausap talaga yung may-ari ng kabilang bahay, kaya diniskartehan na lang po nung tropa. So siguro hindi sila pumayag na ipatanggal yung mga ano dun, yung mga steel matting, kaya nahirapan din tayo. Pero kung wala sana nun, matagal nang tapos yung problema natin dun sa dulo. So eto, nagpapatuloy nila yung palitada. So ang ginawang diskarte ni Kuya dito, plastering na lang muna para continue yung palitada. Dire-diretso, hindi na mahintay ni Kuya Richard yung tiles. So pwede naman po yun, pero kung ako tatanungin, mas maganda po itong ginagawa ni Kuya Richard na ganito. Kasi kapag nilapat nyo yung tiles dito, lapat na lapat at yung palaman pantay, no? Yun. Marami kang matututunan dyan, Kuya Sandy, kay Kuya Richard. Hindi daw magluto boss eh. Matigaling, no? Ilang baso ba ang kailangan tinatagay sa sa inuman, Kuya? Ilang kahaba ng yosi ang kailangan maubos sa isang araw? Ayan. Bali, ito yung ginagawa nila Binig, gutter na. So, kita-kita na lang po ulit for the next video. Yan, bali, ina-inspect lang nila yan kasi maaaring bumaba po yung yung halo. Yung halo na binuhos po nila. Okay, okay na. Ayan na, Kuya Boy, medyo maluwag-luwag na rito. So mga karos, ito, paalam po muna.